Good morning everyone. So I'm Mark James Trinidad Flores and this is my demo teaching. So let's get started. Good morning class. Good morning, sir. So today I will be your art teacher. So now let me introduce myself. So I am teacher Mark James. So before tayo mag-start, so tara tayo muna tayo and let's have a prayer. So Miss Arian, can you lead us to prayer? Let's pray. Lord, we thank you for all the blessings that you gave to us. Please guide us today for our learning. Please lend us your strength to be strong today. In the name of Jesus, we pray. Amen. So, thank you. So, pwede na kayong maupo. So, before we start our discussion, so meron muna tayong attendance. So, in this attendance, instead of saying present, you will say, I'm a, and your favorite shape that represents to you. So, example, I'm a circle. So, naintindihan po ba, class? Yes. So, now, mag-salita sa ating attendance. So, Miss Arian Jane Flores. I'm a triangle. So, thank you. So, next is Miss Marinel T. Flores. I am a circle. So, yun. Thank you po. So, wala pong absent sa inyo. So, now, we have a classroom rules. So, it is a basic classroom rules lang po ni teacher. So, meron po tayong be active. Number 2, please read. Be quiet. Number 3, Be kind. and also the last is Listen to teacher. So, naintindihan po ba ang ating classroom rules? Yes, po. So, very good. So, meron po tayo dito objectives. So, objectives natin is at the end of the lesson, students will be able to first discuss elements and principles of photography. The second one is to identify the parts and function of the camera or the phone camera. So, the last one is create a simple photograph with applied elements, principles, and processes. So now we have an activity. So the instruction is describe of what you observed in the picture that is posted in the screen. So ang simple lang po dito is i-describe nyo lang po yung makikita nyo pong picture sa screen natin ngayon. So let's start po. So first one, ano po yung na-observe nyo po dito sa picture? So Miss Marinel. Ang naobserbahan ko sa picture na to is may ibon, tapos may sanga, and also yung background niya na blur. So yun, thank you Miss Marinel. So how about next picture? So Miss Arian. Ang obserbahan ko sa litrato ay isang animal. Yes. Okay lang, sige. Sige. Tapos, dahon. So very good. So, yun na nga, yung na-obserbahan ni Miss Arian is may animals there, also known as insect, and then dahon. So the next one is, so yan. Yes, Miss Marinel. Makikita natin dito sa litrato is may tower, tayong then may land, and also the sea, tayong makikita. Yes, yun. Thank you po. So based naman kay Miss Marinel, ang describe naman po dito sa quote is may tower, may land, and also sea. So the next one naman is, so sino po po? Yan. Siyempre, nakakatawa po talaga, di ba? Yung mga tiger na nagsaselfie. So, can you describe po, Miss Arian? Sand, ang clouds, tapos ang animals. Yan. So, very good. So, yun yung napansin ni Miss. Ayan, may clouds, may animals, saka may sand. So, the last picture is ito. So, how you can describe this picture? So, Miss Marinel? Ang makikita ko dito sa litrato is the lights, the sea, and also the buildings. Buildings. So, yun. So, yun yung pagkakadescribe. So, ang gagaling nyo mag-describe and observe the picture. So, now, before we proceed to our subject, so, let me ask you a question. So, sa lahat ng picture na ating dinescribe ninyo, so, ano ba yung na-obserbahan nyo? Ano bang meron doon sa picture na yun? So, Miss Arian, so ano po yun? Ang shapes and colors. Yung shapes and colors. So, yun yung napansin mo doon sa mga picture natin. So, thank you. So, how about Miss Marinel?
the texture and also the lights and also the line. Yes, yun, very good. So, you're good at observing. So, do you know that this picture has elements and also a principle? So, ngayon, yun yung magiging topic natin. So, for today's lesson. So, meron tayo dito. So, isa natin. This is all about basic photography. So, basic photography is meron siyang elements. So, can you read the elements, Miss Arian? Elements of photography: lines, shapes, space, texture, color. So, thank you. So, ito po yung elements ng photography. So, isa-isay natin para malaman natin kung ano yung ang mga elements na to sa photography. So, first we have the lines. So, can you read po, Miss Marinel, our definition? Lines is a mark made by a moving point and it has a greater length than width. Directs the eye horizontal, vertical, diagonal, curvy, and zigzag. So, thank you, Miss Marinel. So, based on the binasa ni Miss Marinel, ito yung parang mark lang na yung gumagalaw na point. Alam niyo ba yung class na yung katulad ng pag nagsusulat tayo ng pangalan, yun is example ng line. So, doon natin makita sa photography, meron din tayo makikita nun sa isa din siya sa element ng photography, especially. So, the next one is shape. So, Miss Arian, can you read? Shapes contain area. It can be geometric, man-made, example, square, triangle, circle, etc. Shapes are two-dimensional and flat. Example of this is circle. Forms are three-dimensional with height, width, and depth. Example, sphere. So, thank you for reading. So, shapes is ito yung kung sa Tagalog is hugis. Yun, hugis. So, very good. So, ito yung shapes na contain area katulad ba ng sinabi dito, geometric. It's a man-made. Kunwari, yung dinodrawing lang ng mga tao. It is, tinatawag din yung two-dimensional kasi nga flat lang siya. Hindi siya katulad ng three-dimensional na merong height, width, tsaka depth. So, katulad ng sphere. Example na ng 3D, ng 3-dimensional is yung globe. Diba? So, and then ball. Yun na yung mga example ng 3-dimensional. Samantalang dito sa sa 2-dimensional, yun yung drawing lang na circle, drawing lang na box. So, yun yung example ng shape. And especially, kasama din siya sa elements ng photography. So, next naman is space. So, can you read po, Miss Arian? Space. The area used or unused in a composition. Positive space, the area the objects and subject takes up. Negative space, the area around, under, through, and between. Thank you po. Okay. So, space, ito naman yung yung ginamit ng isang object sa picture. So, kunwari, nagpicture ako ngayon, ito yung magiging, so, explain ko muna yung positive space. Positive space, the area object, subject takes up. So, yung positive space, yun yung ginagamit ng subject para So, yun yung ginagamit niya as yung parang place niya. So, ang negative space naman is yun yung nakapaligid sa kanya. So, example nito, nagpicture ako dito, ang positive space ay ako. Ito ang positive space pagdating sa photography. Pagdating naman sa negative space, ito yung nandito sa background ko. So, yun yung space ng photography na kasama sa mga elements ng photography. So, naintindihan po ba ang space? So, yun. Next one is we have a texture. So, Ms. Marnie, can you read po? Texture is the surface quality. It shows how an object feels or how it looks like it feels. Example, rough, smooth, bumpy, gooey, sharp, etc. So, thank you. So, sabi naman the texture, so alam naman natin texture, di ba? Kunwari, yung parang feeling mo kahit isa lang siyang photographies, parang nararamdaman mo na magaspang siya, na makinis siya, di ba? Makikita naman katulad dun sa mga picture na nauna, makikita mo talaga dun kung magaspang ba yung bagay na yun or makinis. So, yun po yung texture na isa sa mga elements ng photography. So, the last one is the color. So, Miss Arian, can you read po? Color. Artistic term is hue.
We need light to see color. Use color schemes to enhance appeal or make impact. So, thank you, Miss Arian. So, colors is common na po, no? Kasi pag ang photography walang color is parang patay siya tignan, di ba? Hindi siya vibrant. So, ang artistic term naman ng color is hue. Yun yung tinatawag na, yung sa mga artists, hindi sila halos, hindi sila sa color na term. So, hue talaga yung gamit. So, ito sabi din dito, we need light to see color. So, kailangan din natin ng liwanag. And also, pwede rin tayong gumamit ng mga color scheme para mas maganda yung ng photo natin pag nag-picture tayo. And also, mas malaki yung impact pag may colors tayo. So, ayun. Meron tayong principle. So, before we proceed to principle, so, isa-isahin natin. So, una tayo sa line. So, dito pupunta kayo sa harap, then magkakaroon tayo ng konting discussion lang na i-discuss nyo kung paano ba nakikita yung lines doon sa picture. Di ba? Kung naintindihan nyo ba yung mga elements natin ng photography. So, ngayon, i-discuss nyo lang kung paano ba nakikita yung mga elements na to doon sa picture. So, gamitin natin yung mga example dito, yung mga picture. So, dito na lang natin gamitin yung mga elements. So, Miss Arian, can you discuss paano ba natin nakikita yung lines? So, example ng lines. So, paano ba natin makikita dyan? The background. Yan, background. Yes. Tapos sa Yan, mukha ng tiger. Tiger. So, yun, very good. So, iyan yung example ng elements ng line. Makikita naman natin sa lahat ng is may line talaga, di ba? Meron siyang line dito. And especially ito, pwede natin tawagin line. So, next naman is, ano yung next natin? Shapes. So, ngayon, tignan natin kung saan naman natin makikita yung shapes dito. Okay, Miss Marina naman. For me, ang makikita natin ng shapes is itong dot ng leopard, ang ulap, and also their faces, their eyes, their nose. So, Yan yung makikita. Yun, very good. So, sabi naman Miss Marina, dito makikita talaga natin yung mga shapes. Especially sa eyes, di ba? Circle na circle. Then, yung mga dots, yun yung mga example ng mga shapes na makikita natin sa photography. So, talagang kasama siya sa elements ng photography. So, next one is, ano next natin? So, meron tayong space. Dito sa space, so, alin dito yung positive space? Miss Marina? Positive space is the leopard. The leopard. So, very good. So, how about the negative space, Miss Arian? The background. So, yun, the background. So, very good. So, ito yung sinasabi ko kanina na positive and negative space. Ito yung positive space na ino-occupy ng subject. Then, yung hindi naman ino-occupy ng subject, yan is yung tinatawag na negative space. So, meron din tayong, next one is texture, right? So, sa tingin nyo, paano masasabi may texture tong photo na ito? So, yes, Miss Marina. For me, the rock, makikita natin yung ng rock, and also the animals. So, yun, thank you. So, sabi ni Miss Marina is yung rock. So, pag tinignan mo talaga, para talagang may siya, di ba, texture, kung parang magaspang tiya, especially itong mga fur ng leopard, di ba? Parang pag titignan, parang magaspang talaga, di ba? Ganun yung Then, the last one is yung color. So, paano ba natin nakikita yung color? Parang hindi pa naman yata masyadong halata, di ba? So, Miss Arian, so paano ba natin makikita yung color? Ang kulay ng ulap. Yan. At ang sun, tapos ang leopard. Yan. So, yan, di ba? Very good. So, yun na sinasabi natin, kulay, di ba? Yung kulay. Ito, buhay na buhay baga siya tignan kasi nga, tingnan mo yung kulay ng ulap, ng sun, tsaka nung mismong subject na pinicturan, di ba? Buhay na buhay tignan, parang, may minsan nga parang, totoo talaga yung, yung picture na to, parang malapit talaga sa sayo, di ba? Ganun yung epekto ng color dun sa photography. So, now, let's proceed to the principle of element. So, we have also 5 principle of photography. So, can you, Miss Marina? Principle of photography: balance, emphasis, contrast,
pattern or repetition, and unity or harmony. So, thank you. So, ito yung 5 principle na pag-uusapan naman natin ng photography. So, let's start with that. Balance. So, principle of photography is balance. So, Ms. Aryan. Balance can be created by repeating the same shapes and by creating a feeling of equal weight. So, yun. Balance is yung, thank you for reading. So, yung balance naman po is yung talagang balance yung pagka, kunwari, madilim dito na side, madilim dito na side. So, nagbabalance lang yung color or yung, ng photo. So, ganun yung sinasabi ng balance. Or minsan, kung ano yung ginamit mo dito sa left side na effects, pwede mo rin gamitin sa right side para at least magpantay yung nila. So, yun yung isang principle ng photography. Then, the next one is, we have emphasis. So, Miss Marilyn, can you read po? Emphasis, how dominant something is in the photograph. So, yun. Emphasis is, ito yung nagdo-dominant. So, katulad na kanina, sa picture na pinakita natin, yung paano nagiging, So, example natin yung isang picture natin kanina. So, meron tayo dito isang example na nagpapakita ng emphasis. So, katulad po nito, ito yung tinatawag nating emphasis sa principle of photography. So, doon lang nagpo-focus yung isang photo. Kunwari, yun yung sinasabi nila, yung nagbo-blur yung likod, tas may pinagpo-focusan lang siyang. So, isa po yun sa mga principle ng photography, yung emphasis. So, next one is, we have, so, meron tayong contrast. So, Miss Aryan, can you read po? Contrast comes in 2 forms of photography. It can be shown with tone, where light areas contrast with dark ones. It can also be shown with colors, where colors opposite one another on the color wheel contrast with one another. For example, blue contrasts with orange. So, yun. Thank you. So, contrast, ito yung kung paano ba kalinaw or paano ba magdo-dominate yung isang kulay sa yung parang pagbabagay ng isang kulay dun pa sa isang kulay. So, sabi nga dito, may example dito is blue contrast with orange. So, parang yung blue sa orange, parang nagbabagay yung kulay nilang dalawa. It's also na it can be shown with the tone, yung tone ng color. Minsan, yung tinatawag natin gradient. So, yun yung example ng contrast. So, parang pwede silang paghaluin ng color. So, sabi nga dito is nahati siya sa dalawang forms, di ba? Yung isa naman is yung tone dun sa light hanggang sa dark tone. Yung isa naman color talaga. So, gets nyo po ba kung ano po ang contrast? Yes, po. So, yun. So, next one is pattern and repetition. So, Marilyn, can you read po? Pattern or repetition is an element repeated throughout an image. It creates a pattern. Patterns are important because the human eye and mind naturally look for them. So, thank you. So, pattern and repetition. So, ito yung yung isang element katulad sa shape, di ba? Pag sa isang element ng photography, na ulit yung isang doon, element katulad ng shape is, yun yung para magdadala doon sa photo. Katulad nung sa leopard, di ba? Meron siyang pattern na yung dots. So, yun yung nagbigay sa kanya ng attention, yung dots na tapos yung pagka-3D niya. And then also, patterns are important because the human eye and mind naturally look for this. So, importante daw talaga yung patterns in the photo or in the photography kasi nga yun yung hinahanap ng mga tao. Kasi yun parang yun yung nag-aano sa photo kunwari nagtingin ka ng photo tapos parang yung utak tsaka yung mata mo parang may ibang hinahanap pag sinabi natin walang pattern, di ba? Parang may nakukulangan ka, sabi, ba't parang kulang tong dito sa photo ko? Parang gusto mo sana i-post sa IG, kunwari pag nag-selfie ka tapos parang nakita parang may kulang. So, yun yung inaano ng natin, yung mata natin tsaka yung mind natin, yung pattern dun sa photography. So, the last one is meron tayong unity and harmony. So, Miss Aryan, can you read po? Unity or harmony. The unity of a composition is how well everything goes together. That doesn't mean that it needs to be bland and blue. It just means that everything belongs and that if an element. So, thank you. So,
unity and harmony. Ito yung parang katulad siya ng contrast. Pero ito siya, parang mas binabagayan talaga siya. Kunwari, sabi nga dito, unity is of a composition of how well everything goes together. So, kunwari, nag-try ka mag-picture ng dark yung damit mo, tapos masyadong yung light yung background mo. So, ang pangit diba tingnan? So, mas yung pagdating kasi sa unity and harmony, dapat mas maganda. Kung dark yung damit mo, or dark yung subject mo, dapat medyo dark din yung background mo ng konti. Para at least, para nagko-connect yung dalawa. So, katulad din dito, that doesn't mean that it's need to be blunt or dull. So, hindi mo kailangan na maging yung parang putla na kunwari sa maputla, hindi mo kailangan maputla masyado, or isa yung matingkad masyado. So, parang saktuhan lang. And then, sabi din dito, it just means that everything belongs that and if an element. So, kunwari, meron tayong circle, tapos ipaparas mo siya sa square. Di ba ang pangit tignan ng pag pinag-combine mo yung dalawa, parang hindi maganda tignan pagdating sa photo. So, mas maganda kung ano yung element na, yun na din yung gagawin mo para mas maganda sila tignan pareho. Kunwari, nag-picture ka sa park, dito may ilaw, dito wala. So, di ba ang pangit tignan ng ganong photo? So, yun yung sinasabi ng unity and harmony. So, ito yung, yun yung last natin na principle. So, before tayo mag actualization, so try natin hanapin dito kung paano ba natin nakikita yung mga principle na yun dito sa photo. So, ang gagamitin natin photo is yung last photo natin kanina, which is yung mga building. So, ayan. So, ngayon, meron naman na tayong principle with is balance, contrast, emphasis, repetition or pattern, and also unity and harmony. So, sa balance, paano ba natin nakikita yung balance dito sa photo na ito? So, Miss Marinette? Makikita natin yung balance, which is the background, yung sky. Dito is dark, then pag titingnan mo naman dito sa other side naman is light siya. So, that is called balance. So, thank you. So, yun nga, sabi ni Miss Marinette. So, yung talaga makikita natin na balance talaga yung kulay. So, katulad dito, pag ganyan is sakop siya ng dark color. Then, pagdating naman dito sa side na to is sinakop naman siya ng light color. So, doon nagbabalance yung kulay na ng photo. So, the next one is, paano naman natin nakikita yung, sabihin natin yung emphasis naman. Paano ba nabibigyan ng emphasis yung principle na emphasis dito sa photo na ito? So, yes po, Miss Marinette. For me, ina-emphasize yung mga buildings, the lights of buildings. Yun. So, very good. So, thank you. So, tama dito, binibigyang emphasis niya is yung buildings na may lights, di ba? Talagang ito yung pinaka-subject niya. So, ito yung natin. Kung sa elements, ito yung negative space at ito lang yung positive space natin, yung buildings. So, ngayon, sabihin naman natin yung, paano naman natin nakikita yung contrast naman. Yung kanina, yung parang pag-blend ng colors. So Miss Arian? Ang contrast is sa sky. So, Niya yung dark blue, light blue, tapos so hanggang sa building. Yan. So, thank you. So, tama ito yung tinatawag natin example ng contrast. Kung paano naghahalo yung two colors or two-tone na nag-ano. Kunwari, ito yung dark, diba? Tapos dito yung light. So, pag pinag-ano sa, diba ang ganda tingnan nung pagka-contrast nung photo. So, meron din dito sa baba, makikita din natin. So, next one is, meron tayong pattern and repetition. So, sa tingin nyo, anong principle kaya yun dito? Saan natin makikita yung principle na yun dito? So, Miss Marinette? Makikita natin yung pattern sa buildings, kung saan binabalik-balik yung lines din ang buildings. Yan. So, very good. So, makikita talaga natin yung patterns and repetition dito. So, kita mo naman natin na yung kung ano yung ginawa niya dito is parang yun din yung nangyari dito. So, kinuha niyang medyo light dito, yung mga light dito. So, sinakto niya talaga yung yung para at least hindi magpangit yung yung photo. Katulad nga sinabi ko, hindi mo na pwede pagsama yung circle sa square. So, ang ginamit niya halos dito is puro rectangle na building, may matataas, may mabababa. So,
ano yung photo, mas maganda tignan, di ba? So the last is yung yung unity and harmony naman. So, paano ba natin nakikita yung unity dito sa photo na to? Paano ba nagsama-sama lahat? Sabi natin yung principle, tsaka yung elements. Paano ba nakikita natin sila nagsama-sama? So, yes, Miss Marinette. Makikita natin dito, which is, makikita natin sa photography na ang ganda siya tingnan, the lights, the line, the emphasis, ina-emphasize na yung color, Yes. ang darkness, ang lightness. Yan yung makikita natin na yung unity and harmony na papaganda sa picture. So, yun, very good. Yun talaga, makikita talaga natin dito na lahat ng elements is kompleto, tsaka lahat ng elements is magkakaano sila, harmony baga, yung parang magkakaano sila, same sila, parang all together na pwede silang pagsamahin, di ba? Pag titignan natin to, sobrang gandang photo tignan kasi lahat ng elements is meron siyang principle ng unity and harmony. So, now let's proceed to our actualization. So, yan na, wait lang po. Tignan natin. Masyado itong napalayo. So, meron tayong, yan. Let's try to use your camera app. So, lahat po ba kayo may cellphone? Yes. So, yun. Now, tatry natin kung paano ba gamitin yung camera ng ating phone. So, first is, try natin buksan ang ating camera app. So, hanapin po yung ating camera app. So, okay na po. Yan. So, very good. So, now, una po natin gagawin is, paano ba tayo magka-capture ng camera? So, meron po baga dyang button na kung saan pwede tayo mag-capture. So, try nyo po kung kaya mag-capture. Yan. So, nakuha nyo po kung paano po mag-capture. So, dyan naman, after natin mag-capture, syempre, hindi, minsan, kung malayo yung object, hindi natin makikita ng ganun lang, di ba? So, try naman natin i-pinch yung gitna ng screen, tapos pa ganyan. I-zoom, yun yung tinatawag natin, zoom in and zoom out. Then, pag gusto nyo i-zoom in, papasok yung tapos pag zoom out po, pa-expand. Yan. So, patingin ko po. Yan. So, pag gusto nyo po ng zoom in, so ganito po yan. Ay, zoom out po pala yun. So, yun, zoom out, di ba? Ganun. Tapos pag zoom in naman is ganyan. So, i-expand mo yung daliri mo para mag-zoom out. So, next na one is, paano ba natin magagamit yung ating camera? Flash, di ba? Minsan kasi pag madilim yung picture, so hindi tayo makakapag-capture ng magandang so can I borrow your phone? So dito makikita natin, di ba, dito yung interface ng cellphone natin. So makikita natin dito yung parang kidlat na dyan. So pindutin po natin dyan. So yan, basta meron po yung makikita dyan. Tapos may settings po dyan na turn on or turn off. So depende na po yun kung gagamitin mo ba yun sa dark or sa maliwanag. Kung ayaw mo naman sa dark, sa madilim, kasi nga wala ka na makakapture, so ito turn on mo yung flash. So pag hindi naman kailangan, katulad ito maliwanag, i-off mo yung flash mo. So yun. So dito na, next na one is, paano naman tayo magre-record ng video. So meron tayong settings, so pwede lang po muna ulit. So meron po din baga tayong settings dito na mga iba't ibang features ng camera app. So meron tayong portrait, video, and more. So more na to is marami pang iba't iba, katulad ng mga panorama, time-lapse, professional, tapos yun, yung mga example. Pero dito lang po muna tayo sa video. So sa video na to, dito tayo pwede mag-capture ng mga nagalaw tayo. So mga pang-memories, kunwari naligo tayo, tapos gusto natin na memories na naligo tayo. So pwede po tayo mag-capture dito. So dito, pag-capture ng video, so dito po yan, meron po tayong katulad nun sa camera. So pipindutin lang po natin yan. So after nyan, tapos, di ba nakapag-video na po kayo, tapos na kayo mag-video. So pipindutin nyo ulit yung gitna para mag-stop yung video. So yun. So ngayon, yun na po yung paggamit ng ating camera app. So naintindihan nyo po ba kung paano gamitin yung camera app? So ngayon, lalabas tayo before tayo mag-proceed dito sa ating evaluation. So sa evaluation lang naman natin is madali lang. So
before tayo dyan magpunta, is ma-picture muna tayo sa labas. So, yung pag-picture na yun is dito na siya gagamitin. So, ngayon, di ba, mapunta tayo sa labas. So, dito, direction ng ating activities, choose a title of a photo story. You can use the following suggestion from the box. So, dito po is, magkagawa tayo ng photo story. So, short story lang about dun sa photo na yun. So, meron tayo dito mga suggestion na po ng mga title. Pwede po kayong kumuha dito or pwede din po kayong gumawa ng inyo. So, ang sabi din po dito, you're going to make a photo story of one of the titles. Kahit hindi po dito or your sariling title na po. And then, pagkatapos po, you must discuss the title and work out of a story that you can tell. So, yun na po, mag-i-story lang kayo, discuss ng konting, short story lang about sa photo na nakuha nyo. And then also, after you have taken the picture, you must share your photo with the rest of the class. So, nag-gets po ba yung ating activity? So, ngayon lalabas po tayo ngayon para mag-picture sa labas, and then after nun, magkakaroon tayo ng discussion dito sa loob. So, ready na po ba kayo? Yes. Yan. So, sa labas na po tayo mag-capture. So, okay. So, are you done? Hindi lang po. So, ayun, so ngayon na nakapag-capture na kayo. So, now let's discuss this, discuss na natin yung mga picture na nakuha nyo. So, let's first to Miss Arian. So, can you discuss your photo? This is the photo I captured kanina. Pwede kong i-title sa picture ko is A Good Day. So, bakit naman yung naging title mo doon? So, kahit short story lang about that. Or kahit describe na lang po dyan sa picture nyo kung bakit naging A Good Day. A Good Day dahil girepresent na ko kung sa akong karon kay good, man ko karon Yes. na ako sa akong good self, so na karon sa good day na po. Wow, very good. So, natin si Miss, okay, Miss Marnel naman. For me, pinili ko yung A Lovely Pet, So, yeah. which is this pet yung kinuhanan ko ng picture kasi nga mahilig ako sa mga sa mga pet. Pet lover ako. So, ito yung kinuhanan ko ng picture. So, ayun. So, thank you. So, yun yung mga additional. So, then, nakaka-proud kasi nga nakakuha kayo ng mga picture, especially sa iyo, Miss Arian and Miss Marinel. So, ganda ng pagka-capture nung picture nyo. So, na-apply nyo talaga yung mga elements and principle natin. Then also, nandun yung processes kung paano natin gamitin yung camera app natin sa ating mga cellphone. So, before we end, meron tayong assignment. So, ang assignment natin is make a collage of your picture captured using your camera phone. For those students doesn't have a phone, instead of capturing, you're going to search for a sample of photography. So, example natin dyan is gagawa lang po kayo ng collage na picture na na-capture nyo. So, doon naman sa mga may cellphone. So, doon naman sa mga wala pong cellphone is magre-research na lang sila, then igagawin nilang collage yung ni-research na. So, gets po ba yung mga tinapik natin yung araw? Yes. So, do you have any questions or clarification about our topic? No. No po. So, yun, very good. So, thank you for this day. So, again, I'm Mark James P. Flores, your art teacher. So, thank you.